Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Minuyan 4, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kung saan makapanayan po natin ngayon ang butihing Barangay Kagawad. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan sa Barangay Minuyan 4, City of San Jose del Monte, Bulacan. Si ginagalang Barangay Kagawad, Barangay Kagawad, Richard Ricky Yap. Kunsi, kumusta na po kayo? Okay lang naman. Medyo malakas pa. Alright, okay. Kung may tanong ko lang po, kumusta po ba ang committee nating hawak ngayon sa barangay? Sa ngayon po kasi nasa committee ako ng sports and development. Pero alam naman natin na yung committee na yan, naki-SK ang budget niya. Pero pinipilit po natin magkaroon ng mga programa kahit papaano para mabuhay yung committee na yan, lalo na sa mga kabataan. Lagi tayo nakasuporta dyan. At siyempre, kung kahit na walang budget dyan, gumagawa tayo ng mga inisyatibo na ma-improve yung ating palaruan, lalong-lalo na yung mga kagamitan ng mga kabataan. Binuhay po natin yung swing, yung slide, yung seesaw. Wala naman pong budget dyan. Tinustusan na lang po natin personal para mag-benefit yung mga kabataan. Alright, okay. Pero regarding sa sports, so ano po mga kasalukuyang mga ginagawa natin ngayon para po ito yung kumbaga ang ating mga kabataan malilibang regarding sa sports? Kami ni SK palagi namang nag-uusap pagdating sa sport. Kaya from time to time, mini-message niya ako, Konsi, ganito na po yung ating programa, lalong-lalo na ngayon. Yung amin pong team ng Minuyan 4, nakaka-4 na laro na. Every time na yung mga palaro yan, nakakasuporta naman tayo. Hindi nga lang nagkakataon na makapanood ako. Siguro itong susunod na schedule, makapanood ako. Suportado ko palagi yung programa ni SK. At bukod pa doon, hindi lang naman si SK ang nagpapalaro at gumagamit niya. Maging yung ibang mga grupo na involved sa basketball, sa mga volleyball, at sa mga ibang mga pangpalakasan. Pag ako'y na-inform, nandyan ako, nakasuporta ako palagi. Alright. Hindi ko sila pinababayaan. Suporta ako dyan, hindi man malaking halaga sa mga sponsorship na yan. Maliit na halaga. Siyempre, kahit paano, nandyan tayo. Alright, okay. Pero kung para sa inyo, Kunsi, bilang isang kagawad, so ano po ang karagdagan niyo pong ginagawa o sa paglilingkod ninyo bilang ating isang kagawad, bilang public servant sa ating nasasakupan na Naku, marami po. Tulad po ng ano po? Unang-una, pagdating sa peace and order, nandyan tayo palagi, nakatutok tayo. Right. Pagdating po sa environment committee, sa committee ni Consel Mac, siyempre nakasuporta rin tayo dyan. Ginagawa tayo mga community service, monthly, weekly. So, andyan tayo palagi. Pagdating naman po sa livelihood, kaisa rin po tayo doon sa pag-develop ng mga tindahan sa gilid ng barangay. Sa infrastructure naman, sa mga paggawain. Siyempre, gumagawa po tayo ng mga proyekto kahit na wala pong budget. Nangihingi po tayo ng mga semento, buhangin. Minsan, dudukot ka sa bulsa mo. Siyempre, gagastosan mo na. 2, 3, 4 na semento lang naman. Hindi tayo nawawala. Sa lahat ng committee, kinakailangan nakasuporta tayo. Hindi naman porket sinabing nasa sport lang ako, magpo-focus ako doon. Ako, hanggat maaari, lahat ng committee na yan, para makita nilang kabarangay natin na kumikilos ang barangay, dapat lahat ng kagawad, lahat ng nakaplantin dyan, sumusuporta sa lahat ng proyekto ng barangay. Sa lahat ng committee, huwag ka lang mag-focus sa isang committee, dapat lahat. Para sa akin, ako suporta ako sa lahat ng committee. Wow, okay. Pero kung para sa inyo bilang ating public servant, barangay kagawad, ano po ang dapat tutukan sa nabanggit nyo kayo ng accomplishment? So ano po ang karagdagan pa nating prioridad sa pag-unlad pa nito ng ating nasasakupan na barangay? Sa nakikita ko po sa barangay, napakarami po natin dapat na iayos pa sa amin. Tulad ng ano ka, Kunsi? Unang-una sa mga pagawain po, napakaraming pagawain. Pag inikot po natin ang Minuyan 4, makikita po natin ang mga kanal, talagang mga luma na, mga nasira na, may mga barado na, no? Ang mga aso hindi masinop ng mga mamamayan. So isa ring struggle yan, no? Tapos yun pa, kagaya ng binanggit ko kanina, sa livelihood,
dapat mabigyan natin ng konting attention yung mga taga-Minuyan po dahil siyempre nakakaranas sila ng mga walang hanap buhay. Kaya nga sabi ko kanina, itong aming kooperatiba, pagdating po sa employment, kahit pa paano, napakalaki po ng aming naitulong sa mga, hindi lang sa Minuyan po, sa buong San Jose del Monte. Wow! Meron po kami ngayong, kung hindi ako nagkakamali, nasa 100 plus na mga manggagawa na puro taga San Jose del Monte. Wow! Kaya iyan po sa pamamagitan ng aming kooperatiba, nakakapagbigay tayo ng marangal at mais na hanap buhay. Alright, okay. Pero kung sa barangay nga po niyo, so yun po yung nabanggit niyo po karagdagan pang priority ninyo. So livelihood po, hanap buhay talaga. Hanap buhay, infrastruktura, peace and order, kasi may nababalitaan na naman ako dyan sa Minuyan Poor na laganap na naman ng droga, mahirap namang magsinungaling. No? So yan, ilan lang yan sa mga dapat bigyan natin attention, yung health and sanitation, yung sa environment, dapat mag-focus tayo dyan. Opo. Kasi nasumon na yata kami ng ilang beses ng Senro. Siguro kami yung hindi nakakapag-comply, ewan ko kung bakit. Sana po, maayos namin yung issue na yun. Marami po kami dapat ayusin sa barangay. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kabarangay o minamahal nating mga kababayan sa Barangay Minuyan 4 Kunsi, ano po ang inyong panawagan regarding for the peace and order at sa ating environment sa kalinisan? Actually, yung sa peace and order, si Kagawad Noli, ano naman po siya, willing naman siya talagang gumanap. Kaya lang minsan ang nakikita ko, kapag ka hindi sumusunod yung nasa ibaba, siyempre kahit na gano'ng kaganda yung literato mo, kaya sabi ko last time kay Kagawad Noli, pagka hindi nag-perform, pagdating ng session, inatag mo, titisin natin. Opo. No? Yun po yun sa peace and order. Pagdating naman po sa environment, health, sanitation, si Kagawad Mac, sabi ko, Kagawad, minsan, pagtulong-tulungan na natin. No? Pagtulong-tulong, kagaya nga ng ginagawa na namin. Opo. Naglilinis na kami, kung ano yung pwede namin i-contribute doon sa paglilinis, mga pagpapagawa ng mga maliliit na proyekto. Yun, every Sunday ginagawa namin kasi hindi naman po namin kayang gawin araw-araw. Opo. Una-una, budget, di ba? Pangalawa, siyempre meron naman tayong pamilya na kinakailangan bigyan din ng attention, hanap buhay. Opo. Kaya meron din kaming inilalaang oras para doon sa obligasyon namin sa komunidad namin. Alright. Pero walang imposible pag pinagtulong-tulungan namin yan. Ako naniniwala ko, wag lang magkaroon ng division, kayang-kaya namin. Kayang-kaya namin. Okay. So ano po ang inyong mensahe naman po sa ating mga, yun po, sa ating mga kabarangay Kunsi na kayo po ay minahal at minahal bilang ating public servant, Barangay Kagawad? Ay, nakakatuwa naman po ako kasi kung sinasabing ako yung nagugustuhan nila, sabi ko, matagal pa yan. Pero ang akin lang pong ginagawa dahil ako'y pinagkatiwalaan, ako'y nahalal, siyempre gagawin ko naman yung tiwala niyo, gagawin ko lang tama, sa yes, bisyo. opo. Ang masasabi ko lang po sa mga taga-Minuyan Poor, sana po, kung magkakaroon man ng pagpili o halalan, ilagay na po natin sa ayos. Ilagay na po natin sa ayos. Yan po, yan ang pakiusap ko sa Minuyan Poor. So lahat po ng botante ng Minuyan Poor, iayos na po natin ang halalan sa Minuyan Poor. Please lang po, ayusin na po natin. Wala po akong tinutukoy pero alam nyo yan. Alam naman nila na hindi na naging maganda ang halalan sa Minuyan Poor. Please lang po, ayusin na natin. Yun lang ang mensahe ko sa Minuyan Poor. Okay. So ano nang po ang mensahe nyo kung sa inyong mga kapwang public servant, Barangay Kagawad at sa inyong mga barangay worker? Sa aking mga kasamahan sa barangay, sa plantilla at sa mga elected officers, elected barangay kagawad, ang aking mensahe, sana mag-unite tayo, magkaisa tayo. Huwag muna tayong mamulitika sa ngayon kasi minsan pagka gumawa ka, namumulitika ka. Pag gumawa sila, namumulitika sila. Gumawa si Pedro, namumulitika. Hindi po, kaya po kumikilos ang bawat halal sa barangay dahil meron tayong tungkulin na Opo. pinagkatiwalaan tayo ng tao, naniniwala sila na
may kakayanan tayo, gawin natin. Huwag natin munang isipin na dahil kumikilos ka, namumulitika ka. Sana, huwag munang ganon. Kung ilang taon ang ibinigay sa atin na tungkulin, gampanan muna natin yun. Tama. Kasi pagdating po ng panahon ng eleksyon, tsaka tayo magsalita, no? Pero sa ngayon, huwag muna. Kunsi, para lang po sa kalaman ng lahat, nga po, dito po sa inyong kooperatiba, dahil marami po kayo natutulungan, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan at lalo po sa inyong mga kabarangay at sa inyong pong grupo na marami po kayo natutulungan? Para po sa kaalaman ng aking mga kamiyembro, Opo, lalo na po doon sa mga investor, no? Kasi talagang medyo malaking halaga yung kanilang pinagkatiwala Opo, dito sa akin, opo. sa amin, sa mga nanunungkulan. Ang cooperative po kasi ay medyo mahaba po ang definisyon o kahulugan niyan. Pero doon kung paikliin po natin, ang kooperatiba, negosyo po ito ng Yes, opo. mga miyembro. Na kung saan, nagpapasalamat ako kay Ate Kong, kay Mayor, sa lahat po ng sumusuporta dito sa aming kooperatiba. Maraming salamat po sa inyo. Ito pong kooperatiba na ginagawa namin, ito po ay negosyo ng mga maliliit na mga manggagawa na sana mapaunlad namin dahil sa panahon ngayon talagang dumadaan kami sa putas ng karayom na talagang halos magtipid. Ang pinaka-mensahe ko, ano lang siguro tayo, magtulungan, magtiis-tiis para kung matapos natin yung bayarin. Kung natapos ng bayarin nito after 7 years, siguro doon lang namin makikita yung aming pinaghirapan. Konting tiis lang po, tiyaga. At sa suporta po ng ating minamahal na mayor, Ate Ko, maraming salamat po sa palaging niyong subaybay sa amin pong chairman, Delphin Hingay, at sa lahat po ng bumubuo ng board of director, no? At sa mga taga-opisina, sa mga driver, conductor, ang mensahe ko, tiis-tiis lang, magtiyaga-tiyaga lang tayo dahil sa panahon po ngayon, nagtatanim pa lang tayo, aani tayo sa mga darating pang panahon. Wow. No? Wala naman pong nag-invest ka ngayon, bukas kumita ka na, di ba? Yung ROI nga, 5 years, 7 years. So, nandun pa tayo sa ganung kalagayan. Maliit pa po tayo, mahina pa po tayo. Ang importante, magkaisa tayo para mapaunlad natin ang kooperatiba. Wow! Maraming salamat po. Alright, okay. Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod barangay Kagawad sa barangay Minuyan 4, City of San Jose del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas Sinos. Ingat-ingat po kay Kunsi in your family. God bless us all. Mabuhay ka Kunsi hanggat gusto mo.